Magandang araw po sa inyong lahat, no? Ngayon po ay Biyernes, isang araw na lang at tayo magpapahinga na, no? Pero siyempre, tuloy-tuloy po rin po ang mga pangyayari sa ating inang bayan Pilipinas at kinakailangan tuloy-tuloy pa rin ang ating diskurso sa mga pangyayaring mga bagay-bagay na yan. Ngayon naman po, abay, napansin nyo ba? Matapos na minsan humarap dun sa talagang moro-moro na tinatawag nilang CIC, ewan ko ba yan, Infrastructure Ek-Ek, itong si Tambaluslos nagdeklara na parang siya ay malapanginoon at ang sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang kapal naman itong mamang ito. Alam mo, nung huling broadcast ko, sabi ko na po pwede siyang maging state witness kung ang implicate niya si Marcos Jr. mismo, no? Dahil kinakailangan hindi siyang most guilty at kinakailangan mako-corroborate on material points sa kanyang testimonya at kinakailangan merong necessity yung kanyang testimonya. Abay, parang totoo na hawak ni Tambaluslos yung mga alas laban kay Marcos Jr. Hello, what's up? News that matters. Magandang araw mga kabayan. Ito, panoorin natin tong si Harry Roque dito sa video na to. About ang topic dito ay si Tambaloslos na feeling Diyos daw. Ito yun ang sabi ni parang Harry Roque. Feeling God daw itong si Tambi. Ito, pakinggan na po natin. Ataw na. Dahil ngayon, napakalaki ng ulo niya at sinasabi na siya ay parang Panginoon na ngayon. The time, the way, the truth, and the life. Alam niyo po, napakasama nitong sinabi niya dahil sa mga Kristiyano, yung I am the way, the truth, and the life na sinabi ni Kristo, yan po ang cornerstone ng ating pananampalataya. Na kapag tinanggap natin si Kristo, siya talaga ang paraan para sa buhay na walang hanggan. No? How dare Tambaluslos compare him with Jesus Christ? Samantalang alam naman natin na talagang tanging papel niya ay siguro nga kaya siya naging makapangyarihan nung siya ay speaker dahil hawak niya lahat ng mga sikreto ni Marcos Jr. at mapababagsak niya talaga si Marcos Jr. Pero hindi po tama na palibasa, alam niya lahat ng baho ni Marcos Jr., kukumpira niya ang sarili niya sa Panginoon. Hindi po, no? Dahil yung sinabi ko na kapag si Marcos Jr. ang mapapakulong sa testimonya niya, siya po pwede maging state witness, hindi po ibig sabihin niya na wala siyang pagkakasala sa bayan. Ayan mo, Mr. Harry Roque, kapag nakulong yung mga yan, tapos ang maliligayang araw ng mga yan, tama-sama sila dun sa bilibid. Dun sila manirahan at magkwentuhan na lang kung hanggang sa mabulok sila. Yung mga pagnanakaw nila, yung kanilang pag-uusapan dun dahil pagsisisihan nila yung mga ginawa nilang mga kabalbalan na yan, yung mga magnanakaw na yan. Ibig sabihin lang po niyan, kung magkatotoo yan, baka makaiwas siya sa kulungan, pero ma-establish pa rin na siya nagkasala sa bayan, dahilan para dapat isoli niya lahat ng mga nakaw na yaman niya. Kung hindi, wala pa rin siyang absulto. No? Pero pag-usapan natin, bakit nga ba feeling Panginoon si Tambaluslos? Well, unang-una, matagal na usap-usapan niya na kaya naman napaka-makapangyarihan ni Tambaluslos ay dahil alam niya ang mga sikreto ni Marcos Jr. At totoo naman po yan. Sila'y pinsan buo. Alam ko pong malapit sila. Pagdating dun sa issue na bangag ba si Marcos Jr., I am sure, alam na alam yan ni Tambaluslos. At hindi ako magtataka kung user ang Marcos Jr., may posibilidad din na itong si Tambaluslos ay user din dahil alam niyo naman magpipinsan, malalapit sa isa't isa at alam niyo naman uso yung mga group singhot sessions dyan. No? So hindi ako magtataka kung bakit alam niya kung talagang bangag ang Marcos Jr. kasi nakasama niya, suminghot din. No? May posibilidad po yan. Hindi po yan malayo. Kasi alam naman natin ang mga buhay ng mga mayaman dito sa Pilipinas, sila nagko-cocaine kasi sinasabi nila, natural naman yung cocaine. Mga gago talaga ito, mga ito, no? Mga pag-iisip nila. No? Sabi nila, natural yan, hindi gaya ng shabu na synthetic. Ay, naku. Yan ang magiging justification kung bakit sila nagbabangat-bangag. Kalokohan po yan. No? Dahil wala naman pong bansa sa planetang ito na hindi kinukonsidera na illegal ang cocaine. Talagang ang cocaine po naninira sa pag-iisip ng isang tao. So anyway, yan talaga yung paniwala natin. Kaya napaka makapangyarihan niya.
kita ninyo, sa lahat ng state visit, sumasama siya. Hayaan mo lang yung mga yan. May araw din yung mga yan. Pagsisisihan nga nila yung mga ginawa nilang mga kasalanan, pagbabayaran nila yan. Yung mga pangalipusta nila dito sa pera ng taong bayan. Kung saan nila dinala yung mga pera ng taong bayan. Ngayon yung mga project na, sinasabi yung mga project na ginawa nila, naging ghost project na lang dahil nakatiwangwang na lang dyan. Dahil yung mga budget, pinagnanakaw nila, pinagdedeposito nila sa kanilang mga, or tinago na nila. Grabe, imbis na yung mga taong bayan, yung mga nakikinabang dyan sa mga perang mga tax na yan, napunta lang sa kanila. Grabe talaga yung mga yan. Balang araw, may makukulong talaga yan. Yung may paniniwala nga, yung naniniwala tayo sa karma eh. Darating din yan, yung mga yan. Darating yung mga araw nila. Alam niyo naman po, meron tayong sinasabi na co-equal branches of government. Pero siya, feeling talagang katambal siya ng presidente. Halos lahat ng mga state visits niya sa ibang bansa ng daigdig, ang katabi niya, si Tambaluslos. Samantalang, he's from a co-equal branch of government. Walang kinalaman dapat ang legislative branch of government sa foreign affairs dahil yan po talaga exclusive realm ng presidente pero kasama siya palagi. Tapos, yung mga pamigay-migay ng ayuda. O alam naman ni Marcos Jr. dahil siya ay naging kongresista at naging senador din kung saan ang gagaling ang kita ng mga congressman at saka mga senatong. And yet, payag na payag siya. Bagamat alam niya na unprecedented amounts ang linulustay sa pamamagitan po ng tinatawag natin institutionalized vote buying through ayuda na talagang pati ang European Union nung sila ay nag-observe dyan sa Pilipinas, sinataya na ginagamit ang mga ayuda bilang instrumento para sa vote buying. At saka alam natin na alam ni Junior na yung mga bilyon-bilyong mga ayuda ay napupunta talaga sa bulsa ng mga senatong at mga congressman. Tama. At kung meron mang nakakarating sa taong bayan, nako, mga barya-barya lang yan. At yung mas malaking porsyento, binubulsa ng mga yan. Again, kung alam man niya ni Marcos Jr. dahil nga alam niya si Tambaluslos, no? At ang perception natin hindi po pwedeng ipatigil si Tambaluslos dahil matindi ang hawak ni Tambaluslos kay Marcos Jr. At ngayon nga nagpapapil Panginoon siya kay Marcos Jr. Parang sigurado siya na ang kanyang sasabihin will make or break Marcos Jr. Ay nako po. Alam nyo, talagang nakakabwisit nung ako'y narinig ko yan na kinukumpira niya ang sarili niya sa Panginoon. Dahil ngayon, alam ko naman na kung alam niya lahat ng mga sikreto ni Marcos Jr. at hindi niya siniwalat sa taong bayan, equally guilty po siya. So wag niyang sabihin na siya ang pag-asa ng bayan. Dahil kung talaga mga bagay-bagay na yan ay alam niya at itinago niya sa taong bayan, equally guilty siya dahil siya rin ay talagang taong gobyerno na may obligasyon isiwalat ang mga impormasyon, lalong-lalo na kung itong mga bagay-bagay nito ay nakakaapekto sa pang-araw. Ayan mo, konting tiis na lang. Pagka dumating yung election ulit, hindi na makakaporma yung mga yan. Hindi na sila mananalo dahil sirang-sira na yung mga imahe nila dito sa mga bayan ng Pilipino. Dahil wala na nga nagtitiwala sa kanila ngayon sa administrasyon nila dahil nga yung public trust rating nila ay nagsibabaan na. Ibig sabihin, walang naniniwala sa kanila. Mahina yung mga kanilang pamamahala sa gobyerno. Yung nga lang, peace and order, hindi nila magawa dito eh. Yung pa kaya yung mga sangay ng mga malalaking departamento na yan, hindi nila kayang hawakan. Ang nagpapatakbo dyan, yung mga niluklok nila, pero wala rin ginagawa dahil kampante sila, nakasandal sila sa pader eh. Hindi sila natakot dahil yung kanilang amo ay hindi naman stricto. So, tinotolerate ng kanilang amo yung mga ginagawa nilang kabalbalan. Araw na buhay ng mga Pilipino. Take for instance yung pagiging bangag. Kung siya ay sumapi din sa mga bangag sessions ng Marcos Jr., kung yan ay nangyari, ibig sabihin equally guilty siya dahil siya ay nanumpa na itaguyod hindi lang ang saligang batas, kundi lahat ng batas ng mga Pilipinas at pare-pareho silang lumabag sa batas Pilipinas kung sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yung pagnanakaw, kung alam niya kung paano magnakaw yung isa, di dapat meron din siyang obligasyon ayon sa saligang batas at sa batas natin na isiwalat yung pagnanakaw yan, lalong-lalo na sa lehislatibo dahil ang lehislatibo, yan nga po yung tinatawag natin na oversight function ng lehislatibo.
Kaya nga sila merong mga investigation in aid of legislation para masigurado na nababantayan nila yung ibang sangay ng gobyerno, lalong-lalo na ang ehekutibo, Tama. dahil alam natin na pinakamakapangyarihan pa rin sangay ng gobyerno ang ehekutibo. At kinakailangan nga, merong nagbabantay sa kanila para masiguro na hindi lumalabag sa batas ang mga nasa ehekutibo, ang presidente, lalong-lalo na, at hindi nga po gumagawa ng mga illegal na bagay ang mga nasa ehekutibo. So pagdating sa graft and corruption, sa plunder, may obligasyon din siya bilang isang mambabatas na isiwalat yan. So wag niya Salamat po, Mr. Harry Roque. Talagang ganyan yung mga naka-administrasyon ngayon. Talagang nakasandal sila sa bader. Feeling nila sila ang Diyos. May araw din yung mga yan at may karmang darating sa kanila. At saka makukulong yung mga yan dahil kahit saan sila mapunta, hindi sila mapapatahimik ng kanilang konsensya. At kapag sino ang nakaupong presidente sa susunod, katulad ni kunwari si Sara Duterte mananalo, yari na sila, magtago na sila. Dahil may patutunguhan yung kanilang pandarambong, yung mga pagnanakaw nila, may patutunguhan, mapupunta sila sa kulungan. Hanggang dito na lang po mga kababayan, maraming salamat po. Huwag niyo kong kalimutan i-share, like, subscribe tong videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.